Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, naku po, delikado to. Just in breaking news, former PRRD pinatawag na sa Kongreso. VP Sara bumuelta na. Nako, yan mga karibin natin ang ating aalamin. At bibigyan ng komento mula po ito kaya Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito si Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ay nagbigay na rin ng kanilang statement, pahayag patungkol po doon sa ginawang raid, pagsiserve ng warrant of arrest ni General Torre dyan sa Davao City kaya Pastor Kibuloy, yan mga kababayan. At maging si Dilima, nako, ay umepal din mga kababayan at sinasabing makapal ang mukha ni dating Pangulong Duterte. Well, anyway mga kababayan, unahin na po natin itong si Vice President Sara Duterte. Ito po ang kanyang sinabi. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng membro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si President Bongbong Marcos Jr. Noong 2022. Ako. Naway mapatawad din nyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Yan mga kababayan. Yan po ang sabi ni ni Vice President Sara Duterte. Oo nga naman mga kababayan, itong inaapi, ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM ay malamang sa malamang bumoto po ito sa kanya dahil po kay Vice President Sara Duterte. Pero ito po ang isinusukli nila. Kung si Pastor Apollo Kibuloy lang naman ang kanilang gustong arrestuhin, mga kababayan, bakit ganito? Pati yung mga walang malay may namatay na po. Na walang malay sa kung ano mang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, kung totoo man yan, di ba? Kaya humihingi po ng patawad si Vice President Sara Duterte, yan mga karibin natin. At ito rin, nako. Palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte sa pagiging honest, sa taong bayan, ba? Ito si Senator Amy Marcos, Ewan ko kung pamumulitika ito, hindi ko masabi. Kayo na lang po ang mag-judge mga kababayan. Pero ito po ang sabi niya. I condemn the strongest terms, the excessive show of force by the PNP and its raid. Raid nga ang sinasabi ni raid po, hindi na po ito pakiserve ng warrant. Raid na po ito. On the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City, mga kababayan. I urge the PNP to be more circumspect, in their actions, uphold guaranteed freedoms and prioritize the safety of civilians. Yan mga kababayan, yan po ang sabi ni Senator Amy Marcos. Ewan ko lang po sa inyo kung ano po ang dating nito sa inyo kasi malapit na po ang eleksyon, midterm election ng 2025. Isa po siya sa kandidato ng bagoong Pilipinas under the administration. Yan mga kababayan. Well, salamat na rin Senator Amy Marcos, salamat na rin po sa iyong pakikiisa dito sa ginagawang pagpapakita, nakikiisa ka sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi pa rin natin maiwasan na baka ito ay pamumulitika lamang. Yan mga kababayan. At ito ang totoong pamumulitika. Dilima. Nako, si Dilima mga kababayan. Ito,
Dilima, kapal ng mukha. Yan ha. Ito ang naging reaksyon ni dating Senador Attorney Dilima sa nilabas na pahayag ni dating Pangulong Duterte ukol sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Philippine National Police, no, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So yan mga kababayan, umiepal po itong si Dilima. Ano sa palagay nyo? Dapat pa bang paniwalaan itong si Dilima sa kanyang sinasabi or mga paninira dito kay dating Pangulong Duterte? Well, anyway, ano man po ang inyong reaction, alams na po yan, i-comment na lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa mga isyong ito, right? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Okay, ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. And ito ay continuation sa ating vlog kanina as promised sa inyo, di ba? Kasi yung una nating pag-uusapan, ito ay yung patungkol nga kay ex-president o former president Rodrigo Roa Duterte na dawit umano sa pag-shutay ng 3 Chinese drug lords noong 2016. At ngayon, no, pinapatawag na itong si former President Duterte. Yan ang dapat nating hintayin kung itong ating former president ay dadalo dito sa hearing ng Kongreso. Okay? So, tingnan lang natin kung ano yung mga move at galaw ng ating former president. Pero sa ngayon, ipapakita ko itong balita na ito at magkomentaryo tayo, gawa tayo ng opinion dyan ha. Mamaya, sige, yun ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan, itong si spokesperson, dating spokesperson ni former President Duterte na si Attorney Harry Roque. Kinontempt kanina. Kinontempt siya dahil nagsisinungaling raw itong si Attorney Harry Roque. At alam niyo naman na itong si Attorney Harry Roque, meron din siyang explanation. Nagsusori nga siya kasi it's an honest mistake. Pero still, kinontempt itong si Attorney Harry Roque. So, I therefore conclude na ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte ngayon, talagang pinag-initan sila ngayon sa administrasyon na ito. Di natin alam kung ano ang mga plano nila, pero halata na kasi sila. Halata na sila sa kanilang master plan siguro na sila po ay natatakot dito sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Natatakot sila eh. Yan ang totoo. Yun ang pag-analysis natin. Kasi kung hindi sila natatakot, bakit ang dami ng mga issues na, di ba, si VP Sara, ginawa ng issues. Harry Roque, ginawa ng issues. Alam naman natin na itong si Attorney Harry Roque, ito yung maingay na kaalyado ni Duterte. Kaya nga, sina Bongo, sina Robin Padilla, tiklop lang ang bibig. Kasi, ako sa analysis ko, kung itong si Robin Padilla at itong si Senator Bongo, kung ito ay mag-ingay at manglaban dito sa ating administrasyon, siguro gagawan din sila ng issues na hindi natin alam. Di ba? Pero okay lang yan. Kasi at least they should act na kalma lang sila. Okay? Para reserve natin na still, dyan sa Senado, meron tayong mga kaalyado na sa mga Duterte. Kasi kung lahat, di natin alam, pagtrabahuin sila, gawa na naman sila ng issues, magka-problema na naman sa mga decision making dyan sa Senado. At least meron pa tayong mga kakampi dyan. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong Facebook at YouTube. Subscribe phones kung meron tayong breaking news. Subscribe, 1, 2, 3, go! Simulan na natin itong ating unang ipapakita na video patungkol po dito sa nangyari kanina sa hearing. At isa sa mga highlights doon, tinawit nga si former President Duterte. And it's very obvious na scripted yung mga ginawa nila, itong mga witness nila na mga PDLs because nagbabasa. Diba? Nagbabasa, utal-utal pa nga kahit nagbabasa na. And at the same time, yung highlight doon is pinatawag nga si former President Duterte, invited to go to the hearing. Okay? Kasi seryoso yung mga aligasyon at mga akusasyon laban dito kay former President Duterte. Okay? Ay, Mia Grace or maraming salamat sa 4.99 sa pagkape. Ayan, yung pagkape natin. Mia Grace, maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan. 1 zip for Mia Grace. Ayan. Kung merong magpakape dyan, mag-zip ako ha. This is for Mia Grace. Maraming salamat, Mia Grace. Ayan. Moderator na ba itong si Mia Grace?
I-add kita as moderator, Mia Grace, ha, bilang kapalit ng iyong generosity. Ayan, maraming salamat. Thank you, ma'am. Ayan. Okay, so let's play the video. Okay, pasok. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, Ayan, tingnan nyo. Sino ba namang hindi magagalit dyan na nagbabasa? Kasi kung totoo ka na ikaw ay talagang na-experience mo yan na pangyayari, hindi mo na kailangan magbasa. Pwede kang mag-face sa microphone na tuloy-tuloy yung mga pinagsasabi mo. Kasi mas maganda nga yun yung hindi ka magbabasa kasi yung feelings mo, tuloy-tuloy yung emosyon mo. Pero dito, wala. Ha? Sablay at walang kalaman-laman ang kanyang pinagsasabi. So malayo ito na papaniwalaan ito ng taong bayan, pati dyan sa Kongreso. Ewan ko na lang sa mga Kongreso at mga representatives dyan kung ito po ay papaniwalaan nila. Di ba? Nakakalungkot eh. Nagbabasa, walang laman. Play. tumunog So yun mga kabayan, pero paniwalang-paniwala po ang ating mga congressman, no, mga representative dyan sa House of Representatives, ha, dito sa mga taong ito. Di ba? Lalo na po si Abante at si Barbers. Paniwalang-paniwala po sila sa lahat ng sinasabi. Para bang hindi nyo na pwedeng hindi po nyo na pwedeng questionin yung mga sasabihin ng mga presong ito kasi mismo sila ina-experience nila yung sinasabi nila. But noticeably noticeable yung kanilang pagbabasa. Kung talagang na-experience mo, wag mong basahin, tanungin kita. Diba? Ako, for example, ako po yung mag-iimbestigang congressman. Sige, wag mo nga munang basahin yan. Magtatanong ako kasi ikaw naman yung nakakaalam ng statement mo dyan, di ba? Tanungin na kita agad, wag mo nang basahin. Basahin mo lang kung kinakailangan, di ba? Kasi na-experience mo naman. You have a personal knowledge dyan sa mga gagawa yung script, di ba? Para mahuli. Hindi kasi yung si Abante, siya pa mismo gusto niyang maging madali doon sa preso yung pagsagot. Yes or no na nga lang, di ba? Sa haba-haba ng kanyang tinanong, yes or no lang pala yung yung isasagot ng preso. ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa. Nakita na raw yung pagpindot na ni loudspeaker. Di ba? Yan ang argumento niya. Mia Grace pasalamat ko po sa iyong time, sir. Taga Mindanao po ako. Okay. Shout out po dyan sa mga kababayan natin sa Mindanao. Taga Davao ka ba, Mia Grace? Mga moderators, i-welcome nyo naman si Ma'am Mia. Actually, Ma'am Mia Grace, kapangalan mo yung aking asawa. Okay, balik tayo dito. Ni loudspeaker raw. Nakita niya na pinindot yung loudspeaker at napakinggan niya, nadinig niya yung boses ni former President Duterte. Ang tanong, papaniwalaan ka ba dyan? And are you sure na boses yun ni Duterte? Di ba? Para sa akin, hindi pa rin siya matawag na witness. Kasi madaling sabihin, madaling magawa-gawa ka ng kwento. Unless if you have the recording. I believe, no? Magprangkahan tayo, mag-real talk tayo. Kung totoo man na napakinggan mo ang boses ni former President Duterte na nag-loudspeaker, I think pwede yang ma-recover. No? Merong paraan yan. I think sa cybercrime. Sige nga. Pero ewan ko lang kung ito ba ay legal. Okay? Na i-retrieve yung mga recording. Kasi kung meron kayong ebidensya, na talagang boses yan ni former President Duterte, ay papaniwalaan ka. Di ba? Ngunit, kasi meron na kasing mga technology ngayon Kung meron kang kausap sa telepono, pwede mong i-record ang inyong conversation. Ang tanong ko sa inyo, may record ba kayo sa conversation na talagang katunog sa boses po ni former President Duterte? Kasi pwede nating papaniwalaan yan. Pero nagbabasa ka.
Ayan mga kababayan, yun nga po yung mahirap dyan eh. Puro basa lang itong ginagawa ng mga witness nila. Naturingan pang witness pero puro naman basa pala yung ginagawa nila, no? Ha? Wag na kayong mag-witness kung puro basa lang yung gagawin ninyo. At saka, eto lang, ha? Masasayang lang po ang oras ng Kongreso. Ha? Maging ang pondo sa ginagawang hearing na yan. Masasayang lang din kung wala kayong magagawang batas. Di ba ang purpose ng ating Congress, no? Sa bawat investigasyon nila, kailangan may magawa in aid of legislation, di ba? Kailangan may mapurma. Sabi nga po ni Senator Padilla, ni Senator Robin Padilla, may malinang, no? Na batas, sa bawat investigasyon na yan. Kasi hirap naman po kung puro investigasyon lang, no? Sisiraan nyo lang yung mga Duterte tapos tapusan wala naman pala kayong magagawang batas. Sayang lang ang pera. Well, anyway, magaling naman talaga kayo eh. Magaling po kayong magsayang. Mas magsayang ng pera na hindi naman sa inyo. Pera po yan ng taong bayan eh. Siguro kaya kayo ganyan dahil wala kayong pakialam. Sa pera ng taong bayan. Well, anyway mga kababayan, na naman po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga ka-review. Ano man po ang inyong opinion, di ba? Alright, maraming salamat po.